Pag-usapan natin ngayon kung halimbawang tayo po ay nasa kalagitnaan ng isang hiwalayan, isang breakup. Nakakatanggap po tayo ng mga mixed emotions at lalo tayong nahihirapan sa nakikita at nararamdaman po natin. Kasi alam naman po natin na ang isang breakup is one of the most difficult situation na pwede nating ma-encounter sa buhay natin, mga utol. Pero alam niyo po ba na pagkahalimbawang lalo tayo nakakakita ng mga signals, lalo tayo naguguluhan dito, may mga ipinaparamdam sa atin na hindi natin maintindihan, ay lalong mas nagiging complicated po ang isang breakup, mga utol. Aalamin natin kung ano ba talaga yung mga mixed signals na nararanasan natin during this time of breakup, mga utol. Masarap alalahanin, sariwain, isipin na yung taong nahiwalay sa atin ngayon ay mahal tayo. Pero alam naman po natin at dapat din nating maintindihan na hindi enough to sustain our relationship. Hindi porkit mahal tayo ng isang tao ay babalik na siya sa atin. Napakarami pong sangkap na dapat pong i-consider para maging isang legit na relasyon, mga utol. Kung ano po ang naging dahilan ng breakup nyo at naging komplikado nga po ang mga bagay-bagay, mga utol, meron tayong pag-uusapan ngayon. Aalamin natin ang ilang signals kung saan magkakaroon tayo ng better chance. Kasi sabi ko nga po before, pag meron tayong idea sa isang bagay, lalo na po sa isang breakup na to, knowledge, mga kapatid, ay mas lalong magkakaroon po tayo ng pag-asa. Kasi mas lalo po nating malalaman ang dapat nating gawin. Mga kapapong, today po ay tatalakayin natin ang mga ilang bagay, sitwasyon para masabi natin na naghihintay na po ang ex natin, na kailangan na po nating abutin, kailangan na po nating mag-connect sa kanya. Pero ako po ay nagpapaalala, mga kapapong, na hindi porkit makikita natin to ay kailangan tumalon na po tayo doon, bumiyahin na po tayo kagad doon, at kunin na po natin kaagad ang ating ex. Hindi po gano'n ang pag-uusapan at lilinawin natin sa araw na ito, mga kapapong. Kung hindi, magbibigay lang po tayo ng ilang mga paalala at guidance para malaman po natin kung saan po tayo papasok at kung papaano po tayo magsisimula. Lalagyan lang po natin ng analyzation, mga utol, para mas lalong magkaroon tayo ng pag-asa na maibalik po ang taong mahal natin. Number 1. If the no contact rule is not working, mga utol. Kumbaga kahit anong gawin natin, kahit anong pagtsatsaga natin, kumbaga lahat ng mga bagay ginagawa na natin ng paraan, tayo po ay umiiwas, ini-ignore natin siya, pinaparamdam natin na hindi po tayo ganun ka-interested for a reconciliation. Pero ang nangyayari is siya rin po mismo ang pumipigil. Bigla-bigla sumusulpot po sa harapan ng bahay natin, bigla-bigla nakakatanggap po tayo ng mga tawag, kumbaga laging nabibreak yung no contact rule, hindi tayo makaporma-porma, hindi tayo makausad-usad, kumbaga hindi natin masimulan yung ating proseso, mga utol. Ito po ay nangangahulugang emotionally affected ng ating ex at maaaring different approach po ang dapat nating gawin dahil nangangahulugan, mga utol, na siya po ay possibly naghihintay na po sa atin. Ikalawa, he or she, an ex natin, napapansin mo, ay very upset sa nangyaring breakup. Alam niyo po yung mga ilang araw na ang lumipas, kayo po ay nasa recovery stage na kung saan medyo nag-heal na po kayo, pero napapansin nyo ang ex natin ay ganun pa rin ka-depress. Kumbaga hindi pa rin umuusad yung kanyang pamumuhay, lagi pa rin siyang apektado, lagi pa rin po siyang nakakausap ng mga kaibigan at malalapit po sa atin at nababalitaan na siya rin po ay apektado pa rin hanggang sa ngayon. Mga utol, ito po ay naghahanap ng different approach. Maaaring hinihintay na po tayo ng ex natin. May mga bagay lang na dapat makita, may mga bagay nga lang na dapat ma-improve sa mga nangyari sa inyong dalawa. Pangatlo po ay isa sa pinaka-obvious na senyales para malaman po natin na ang ex natin ay emotionally affected or let's say naghihintay na lang nga po sa atin, mga utol. Dahil tandaan po natin bago po tayo dumiretso na ang ex, kung walang pakialam sa atin, he or she will try to cut all the connection. Halimbawa, kahit na malus niya kayo or malus po niya yung mga taong malalapit sa inyo, mga utol, ay hindi niyo po siya makikitaan ng amor. Kumbaga, baliwala sa kanya. Pag siya po ay patuloy na kumokontak, kumbaga nakikiconnect po sa mga kamag-anak natin, mga kaibigan, malalapit nga po sa atin, mga utol, yung tipong interesado pa rin at tipong binabalik-balik pa rin po yung mga worse or positive, lahat ng bagay tungkol po sa inyo, mga utol, ito po ay nangangahulugan na kailangan po nating gawaan ng different approach. Dahil ibig sabihin nga po nito, may naiiwan pa rin pong pagmamahal at feelings ang ex natin. So isa rin po ito sa mga situation na masasabi natin na maaaring naghihintay lang po ang ex mo sa iyo.
Ito po ay isa rin po sa mga obvious signs mga utol. Kung halimbawang susuriin mo ay talagang mapapansin mo na ang ex mo ay probably naghihintay po sa atin na lumapit. Isa po dyan ay kung halimbawang medyo matagal na nga po yung nangyaring breakup. Kumbaga parang nagkaroon na po kayo ng medyo mahaba-habang time frame na magkahiwalay. Pero still nakikita at nababalitaan nyo pa rin po na ang ex natin ay still single mga utol. Hindi nagpapaligaw, hindi nakikipag-date, ni pag-usapan man lang yung mga orbiters or ibang tao outside your relationship sa kanya ay hindi po siya interesado mga utol. Ito ay nangangahulugan na baka ikaw ang hinihintay ng ex natin. Hindi lang po siya nagpapa-obvious pero mapapansin niyo yan. Still single pa rin po siya hanggang sa ngayon. Another signs mga utol ay hindi naman po angkop sa lahat. Pero masasabi nating 80% sa mga nangyayaring ganito ay senyales na naghihintay na po ang ex natin. Yung mga bagay na parang very important din sa inyo or let's say merong sentimental value sa inyong dalawa ay still hino-hold pa rin niya. Kumbaga ayaw pa rin niyang isaoli, kumbaga ayaw pa rin niyang ibalik sa inyo, ayaw pag-usapan yung mga bagay na yan. Hindi po ito nangyayari sa lahat pero sinasabi ko nga po, meron siguro mga around 80% ng ex natin ay hinahawakan ang mga bagay na to because importante ito at may hinihintay po silang. Or let's say hinihintay nga po tayo ng ex natin na bumalik or mag-reach out tungkol po sa mga bagay na to. Meron din po ako mga nakausap in the past na isa ito talaga sa mga senyales na talagang interested pa rin at hino-hold back pa rin ng ex mo ito dahil emotionally gusto kanyang makapanayam or gusto kanyang makasama mga utol. Hino-hold back po ito ng mga ex natin for certain reason na gusto ka nga po niyang bumalik mga kapatid. Isa pa po sa mga pinaka-common signs mga utol is kung halimbawang hindi naman siya ganun ka-close sa mga kaibigan natin pero sa ngayon ay madalas po siyang katambay nito. Madalas po siyang ka-chat, madalas po siyang kausap at nakakasama ng ating mga tropa. Ito po ay kahulugan na siya po ay nakikiramdam at may gustong mangyari. Isa din po ito sa mga obvious signs na ang ex natin ay naghihintay na po na tayo ay mag-reach out or lumapit mga utol. Yan na po ang ilang mga senyales na dapat nating bantayan na kung nakikita natin sa ngayon ay maaaring naghihintay na po ang ating minamahal. Pero sabi ko nga po, paalala mga kapapong na hindi porkit nakikita natin ito ay kailangan na po nating sumugod or kailangan na po nating mag-reach out dahil hindi naman po ito nangangahulugan na siya po kagad ay gusto niyang lumapit. Tulad nga po ng binanggit ko kanina, may pagmamahal, may love. Pero maraming dapat i-consider dito. Dapat po muna natin tignan ang mga anggulong ito bago po tayo gumawa ng way papunta po sa ex natin. Maraming salamat po at syempre po I hope na nakatulong po tayo dyan sa mga kaibigan po natin na gusto po nating tulungan. Suportahan po natin mga utol, ang mga YouTuber na Pilipino, mahalin po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat.